Kalayaan. Tila kay sarap pagmasdan ng isang bansang malaya. Yaong walang mananakop na umaangkin sa lupaing pagmamay-ari. Kapayapaan ang nanaig sa kapaligiran at hindi naaabuso ang karapatan ng bawat mamamayan. Kahit ano pa ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit ang kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan, paano nga ba nakamtan? Hindi niya alintana ang sinag ng araw na sa kanya'y tumatama. Maski mga matang sa kanya'y nakatitig. Kanya ring binati sa pamamagitan ng pagtango ang mga pamilyar na muka na kanyang nakikita. Na parang tila ba hindi wakas ang kanyang patutunguhan. Preparen! Apunten! Fuego! Bagamat ng mga oras na iyon, ay alam kong wakas ko na. Ang aking mga napagdaanan ay tila isang serya ng mga larawang tumatakbo sa aking isipan. Sa pagpikit ng aking mga mata, bumungad sa akin ang unang alaalang meron ako sa mundong ito, kung saan aking unang nasilayan ang liwanag. Nangyari pa doon na Chidora. Malapit na po. Narito na ho ang inyong anak, Doña Chidora. Isa pong lalaki. Sa inyong pagmasdan. Ano ang pangalan niya siya? 3 araw matapos maipanganak ang ikapitong supling ng pamilya Mercado, bininyagan ang bata sa mismong simbahang Katoliko ng Calamba. Sinimulan ni Padre Rufino Colliantes ang pagbibinyag sa Batang Jose. Habang kanyang ginaganap ang seremonya ay hindi niya maiwasang humanga sa bata sapagkat kumpara sa iba ay mas malaki nga ang ulo nito. Maraming salamat po, Padre. Walang ano, sa pagkain. Ang akin lang masasabi sa inyo ay inyong pag-iingatan ng mga sapagkat siya ay magtataglay ng pagbigat na nakilaan sa inyo. Sa inyong Kristo. Ang tunay, Padre, siya'y aming iibigin ng buong iingatan at kakalitan. Aming pinapangako na mararanasan niya ang pagbanang. Pepe, nariyan ka ba, anak? Aya, nasaan si Pepe? Naroon ho siya, Donya. Kanya ho pinagmamasdan ang mga ibon. Aya? Aya? Inay! Dahan-dahan sa iyong pagtakbo, anak. Ano bang pinagmamasdan mo roon? Akin naman pong pinagmamasdan ng mga ibon. Gaya ng Maya, Martin, at Pipit na nag-aawitan doon sa hardin. Ngunit tila napakahiwaga ng kanilang awitin, Nay. Ang tunay, Pepe. Ngunit akin munang puputulin ang iyong pakikinig sa kanilang awitin. Sapagkat malapit nang sumapit ang alas 6, magdarasal pa tayo ng Angelus. Naroon na sa altar ang iyong ama at mga kapatid. Tapos ng Angelus, tayo maghahaponan na rin. Ngunit ayaw ko pong maghapunan, Nay. Pepe, naalala mo bang mga kwento ko sa nung nakaraan na kung hindi ka kakain ng hapunan ay maaring kunin ka ng nuno, tikbalang o ng aswang? Tama ang iyong aya, anak. Kaya halika na't maghanda para sa ating panalangin. Susunod po, Inay. Kung gayon, tayo na't maghanda at gumaya. Espiritu Santo. Aking mga anak, naway ang kultura natin ito ay inyong dalhin sa inyong pagtanda.
ang lahat ng biyayang ating tinatamasa ay biyaya sa ating ng Panginoon. Kung kaya't atin siyang sambahin at pasalamatan. Naiintindihan niyo ba? Naunawaan po, Nay. Tama ang inyong ina. Naway panatilihin ninyo ang kaugalan ito sa ating sistema. O siya, dyan muna kayo at maghahanda kami ng ating hapon. Dahil nga relihiyosong pamilya, isang kaugalian na sa pamilya Mercado Rizal ang sabay-sabay na pagdarasal. Kanila ring pinanatili ang tibay ng samahan ng pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng oras upang makausap ang isa't isa, gayon din ang pagkain ng sama-sama. Nariyan ka pala, Pepe, anak. Halika rito sa akin. Ano naman po ang ituro sa akin ngayon, Inay? Ako ay lubos na natuto sapagkat kitang-kita ko ang determinasyon mo natuto. Naituro ko na sa iyo ang alphabet at ngayon sa ulo mo na ito. Ngayon din ang mga panalangin aking binitas. Ngayon siguro ay hahasain natin ang iyong kakayahan sa pagbasa. Gusto mo ba iyon, anak? Labis akong natutuwa riyan, Nay. Bagamat lumaking maliit at sakitin, biniyayaan naman ng isang pambihirang kakayahan si Jose sapagkat siya ay tila isang henyo. Sa tulong ng kanyang ina na nagsilbing kanyang unang guro, nahasa ang kanyang intelektual na kakayahan. Narito na po ako. Nay! Tay! Nasaan po si Concha? Nais ko po sanang ibigay sa kanya itong bulaklak na galing sa ating hardin. Ano pong meron? Bakit ganyan po ang inyong reaksyon? At saka, umiyak po ba kayo? Pepe, anak? Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala lang yung kapatid na si Concha. Po! Bagamat nagkaroon ng pagsubok sa buhay ng pamilya Mercado Rizal dahil sa pagpanaw ni Concha, sila'y nagpatuloy sa agos nito sapagkat batid nilang kung nasan man si Concha ngayon ay masaya na ito. Sa kabilang banda, nagpatuloy naman si Pepe sa pagpapaunlad ng kanyang kaalaman. Maliban sa kanyang ina na nagsilbing kanyang unang guro, naroon din ang kanyang mga tiyuhin na tumulong sa paghubog ng kanyang kakayahan. Nariyan ang kanyang tiyo Jose Alberto na nakapag-aral ng 11 taon na tumulong sa paghubog sa kanyang kakayahan sa sining at pagpipinta. Dahil nga lumaking sakitin at mahina, hinubog naman ng kanyang tiyo Manuel ang kanyang pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng pagtuturo ng iba't ibang uri ng ehersisyo. At nariyan din ang kanyang tiyo Gregorio na maituturing na isang individual na napamahal sa mga aklat na humubog sa kanyang hilig sa pagbabasa. Gabi sa tahanan ng pamilya Mercado Rizal, maagang natulog ang lahat ng kasapi ng mag-anak maliban ng kanilang ilaw ng tahanan at ang batang si Pepe. Ano ba naman yan, Pepe? Hindi mo na nga nababasa ng maayos ang aklat. Binuhitan mo pa ito ng kung ano-ano. Ngunit, Nay, hindi ko po maintindihan ng kwento sapagkat ito'y nasa wikang Kastila. Ika'y makinig na lamang sa akin nang matutuhan mo kung paano bigkasin ang mga salita rito. Bagamat buong husay na nabasa ni Doña Chodora ang kwento, tila hindi pa rin naging interesado si Pepe sa pakikinig.
ay nababago. Kung kaya't makinig ka na muna dito sa aking kwento. Nakikita mo ngayon ang lamparang iyan na nililibutan ng isang gamo-gamo. Ang kwentong ito ay tungkol sa gamo-gamo yan. Inilahad nga ni Doña Chodora ang naging kapalaran ng gamo-gamo sa nakapang-aakit na liwanag ng apoy ng lampara. Bagamat ang batang gamo-gamo ay pinagsabihan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, lumapit pa rin ito dahil sa liwanag at init na nanggagaling dito, na siyang kumitil sa kanyang buhay. Naway hindi ka maging kagaya ng batang gamo-gamo na sumusuway sa payo ng kanyang ina. Dahil kung hindi, ikay makakahanap ng kapapahamak. Bagamat ang aral na iyon ang binanggit ng aking ina, iba ang aral na aking napagtanto. Kung nais magwagi ng isang tao'y, nararapat lamang na maging matapang siyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang kilos. Maagang nahubog ang kaalaman at karunungan ni Pepe kung kaya't habang siya'y tumatanda, tumitindi ang kanyang determinasyong makakalap ng bagong kaalaman. Maliban sa kanyang ina at mga tiyuhin, ilang pribadong guro din ang humubog sa kanyang intelektual na kaalaman. Ang unang naging pribadong guro ni Rizal ay si Maestro Celestino. Ang sumunod naman ay si Maestro Lucas Padua. Si Leon Monroy, na siyang nagturo sa kanya ng Kastila at Latin, ang kanyang naging huling tagapagsanay. Upang lubos na mahasa ang buong kakayahan ng kanilang anak, napagpasyahan ng Don at Donya na ipadala sa binyan si Pepe. Kayo'y mag-iingat doon, ha? Huwag ninyong kalilimutan ang aming mga habiling sa inyo, ha? Luciano, bantayan mo ng maigi ang iyong kapatid. Pepe, magpapakabait ka roon, ha? Kayo po ay makakaasa sa akin, inay, tay. Magandang araw po, Maestro Cruz. Ito nga po pala si Jose ng aking kapatid. Jose, si Maestro Justiniano Cruz nga pala na iyong magiging guro. Nagagalak kitang makilala, Jose. Maligayang pagdating sa aming paaralan. Ikinagagalak rin po kitang kilala, Maestro. O siya at ako'y mauuna na po, Maestro. Mag-ingat at mag-aral kang mabuti, Pepe. Batid kong kakayanin mo yan. Salamat, Kuya. Makakaasa kang pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Maaaring umupo ka na roon, Jose. Sana hindi mo mamasamain ang aking pagtatanong. Ngunit ikaw ba ay marunong sa wikang Kastila at Latin? Kaunti lamang po. Ganon din po sa Latin, Maestro. Ang mga naging unang araw ni Jose sa kanyang paaralan ay hindi ganon kaganda, sapagkat may pagkakataon na siya'y napapaaway. Kahit pa man hindi siya maituturing na takaw-gulo, hindi niya inuurungan ang bawat hamon sa kanya ng ibang mga kamag-aral. At sa huli, siya pa ang nananaig. Ika'y aking binabati, Jose, sapagkat ikaw ang nakuha ng pinakamataas na marka sa ating latis. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit, Jose, nais kitang makausap. Po yun, Maestro. Ikaw ay napakahusay na bata, kung kaya't nagpadala ako ng liham sa iyong mga magulang para ipasok ka sa kolehiyo. Sa kabila ng lahat ng kanyang napagdaanan sa binyan, nakamit ni Jose ang pagiging emperor ng kanilang paaralan.
Sa mga sumunod na araw ay nakatanggap nga si Jose ng liham mula sa kanyang kapatid na si Saturnina na nagsasabing luluwas na ang kanyang sasakyan na pabalik sa Kalamba. Sapagkat batid ni Jose na baka hindi na siya makabalik sa binyan, nalungkot ito. Bago ang kanyang pagluwas, nanguha siya ng mga bato sa ilog bilang alaala at siya'y namaalam sa kanyang gurot mga kamag-aral. Nanatili si Jose sa Kalamba hanggang sa siya ay handa ng tumuntong sa kolehiyo. Isang araw, umuwi ang kanyang kuya Pasiano sa kanilang tahanan. Kuya? Pepe, ikaw pala. Batid kong ikaw ay nagtataka rin kung ba't ako biglang bumalik sa ating tahanan. Makinig ka at ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit nga ba ganito ang aking pasya. Ang aking kaibigan at guro na si Padre Burgos, kasama ang kanyang dalawang kasamahang pari na sina Padre Gomez at Zamora, sila'y pinaslang sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Padre Burgos. Jodido, fraile. Verdugo. Espera. Observen el garrote. Así sufren los traidores y herejes. ¡Verdugo! Ganoong tunay ang nangyari sa tatlong paring martir, Pepe. Ngayon, ipangako mo sa akin na kailanman ay hindi kakakampi sa mga taong walang ibang ginawa kundi mang-api ng kanilang mga kapwa. Nararapat kang maging boses ng mga naaapi at maging kawani ng hostisya. Ngako po, kuya. Tumatak sa akin ang kwento ng aking kuya Pasiano tungkol sa tatlong paring martir. Bawat araw na lumipas ay tila lumalakas ang aking dedikasyon upang magkaroon ng hustisya ang mga naaapi. Ang damdaming ito ay mas sumidhi pa nang madakip ang aking ina dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang naaapi ay nararapat na makakamit ng hustisya kung kaya't ako'y magsisikap upang maipaglaban ang kanilang karapatan. Ito ang aking adhikain nais makamtan.